Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At sa oras na ito, sa araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay meron na naman tayong pagninilay-nilayan at babalikan na usapin na kailangan na nating maintindihan ang mga bagay-bagay na kung saan nakakapagbigay ng confusion sa ibang mga mananampalataya. But in my part, in my own, hindi ito nakakapag-confuse sa aking pananampalataya sa ating Elohim, sa ating Alayam. Bagkus ito'y nagpapatatag ng aking pananampalataya sa ating Elohim na siyang nagbibigay ng katuparan sa kanyang mga pangako mula pa nung ginawa niya ang sanlibutan ito. Okay. So, bilang mananampalataya, mga kapatid, ang ating pundasyon ng ating pananampalataya ay sa ating Elohim, sa ating Alaya mismo. Yes, absolutely. But it refers to what the scriptures said. Pananampalataya na meron tayong sinusunod na kumbaga batakang balaod, kumbaga constitutions and bylaws from the written scriptures and from the Spirit of the living Elohim na siyang nananahan sa bawat mananampalataya. Okay? So scriptures verifies scriptures, kumbaga ang kasulatan ang siyang nagpapatunay sa kanya mismo. Walang berso sa kasulatan na siya lang ang nagpapatunay. Ang isang berso lang ang nagpapatunay na gano'n na yun sa kanyang katatagan, sa katatagan na yun. Ngunit may mga ilan o may mga tao, may mga individual na medyo nako-confuse. Kaya nga may tinatawag ang ating mga kapatid, mga kaibigan na hugot dito, tapal doon. Para sa akin, mga kapatid, sa totoo lang, hindi ako totally salungat kung ang isang individual, ang isang nagpapahayag ng salita ng Elohim ay kukuha ng ibang referensya sa ibang kasulatan or sa ibang libro sa tinatawag na Biblia. I am not against those techniques or sa ganyang pamamaraan, dahil ika nga scriptures verifies scriptures. Okay? No verse stands alone. Kaya kailangan mong papatunayan isang berso. Kung nagbabasa tayo sa New Testament na tinatawag, kailangan i-verify mo ito sa Old Testament kung meron ba. Hindi naman talaga masama yung huhugot ka ng ibang berso para papatunayan ang berso na tinatalakay mo. Ngunit, okay, ito ang nagiging dilema sa sinasabing hugot dito, tapal doon. Yung
kagustuhan mo lang, yung personal mong paniniwala o personal mong kagustuhan na may pasok mo ang kagustuhan mo na papatunayan mong tama ka sa iyong paniniwala, na halos babaliin mo na lang ang sinasabi ng kasulatang inihayag mo. Hopefully, nasi-simplify natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibig kong sabihin na scriptures verify scripture. Kailangan nating iintindihin ang konteksto ng isang berso na ating inilalahad o binabasa. Kaya nga, no verse stand alone. Kaya kukuha ka ng referensya sa ibang kasulatan. Not to ruin sa ipinaglalaban ng scripture. Hindi sa inyo, hindi sa iyo, sa ipinaglalaban mo o sa sarili mong kagustuhan. Okay? Kailangan na papatunayan natin ang isang berso sa kasulatan sa pamamagitan ng pagkuha natin ng referensya, both Old and New Testaments, at iba pang mga extra biblical scriptures na tinatawag ng mga theologians. Bakit nagkaganon? Dahil alam na natin na the adversary and his cohorts trying their best na guluhin, manipulahin ang salita ng ating Elohim, ng ating alahayam. Kaya dito, sa babalikan nating topic na kung bakit natin binabalikan ito, dahil medyo babagabag tayo, medyo lang, na may mga kapatiran natin tayong nami-misunderstood ang paniniwala, pananampalataya sa ating Elohim, sa ating alahayam, specifically sa paniniwala at pananampalataya sa Misaya na pinadala ng Ama to represent Himself to the people upang tuparin ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ni Prophet Isaiah in Isaiah 43:11, that I, even I, Yahuwah, no one or walang ibang kaligtasan kundi nanggagaling sa akin. In Isaiah 43, in Isaiah 45, specifically in verse 21 to 22, in Hosea chapter 13 verse 4. Diyan paalala, diyan dinideklara ng ating Ama na walang ibang kaligtasan na makakamtan ang tao
kundi sa Kanya lamang, sa pamamagitan lang niya. Absolutely. Yun ang buong katotohanan na walang ibang kaligtasan na makakamtan ang tao kundi sa pamamagitan ng ating Ama sa ating alahayam. Walang argumento doon. Ngunit kung babalikan din natin mga kapatid, mga kaibigan, nung isinalba ng ating Ama ang lipi ni Israel galing sa pagkakaalipin sa bayan ng Ehipto, ang tanong, ang Ama ba ang nagliligtas sa kanila o ibang individual? Absolutely. Ang Ama ang nagligtas sa kanila. But, sino ba ang ginamit ng Ama upang mailabas niya ang kanyang mga lipi sa bayan ng Ehipto? Di ba gumamit siya ng isang individual to lead the people out from the bondage of slavery? Di ba ginamit si Moses sa kapanahonan yun? Kahit hindi man natin may kumpara si Moses sa ating Misaya, but ang senaryo is the same. The same. Parihong senaryo. Nung idinideklara ng Ama na siya lang ang tagapagligtas at wala nang iba, absolutely true. Ngunit paulit-ulit ang tao. Kaya nga absolute and kumbaga umabot na sa sukdulan na ang ipinapadala ng ating Ama na siyang instrumento na magpapakita sa tao sa kanyang katapatan, sa kanyang pangako na kaligtasan, yung tinatawag na ni John na only begotten Son of our Father. The representation of the Father itself. Because Moses failed to represent the Father. Bakit nasabi natin failed si Moses? Dahil si Moses ay purely as a human. Katulad lang din natin na may mga kakulangan. Kaya the ultimate redemption na ginawa ng ating Ama once and for all, hindi na uulitin, hindi na mauulit dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, faith. Ipinadala niya ang ultimate redeemer. The representation of the Father itself. Nagaling talaga sa Kanya. Kaya nga may dalawang faction na nangyayari sa tinatawag na oneness. Dalawa ang paniniwala sa katagang ito. Yung iisa lang ang Elohim. Iisa lang ang alahayam. There is no other alahayam. Yung tinatawag na oneness. Dalawang faction ngayon. Dalawang paniniwala. Ang sa isang kampi,
ang tinatawag na the Father alone. Ang Ama lang. Walang representation ng anak. Dahil isa lang ang alayo. May isang representation naman, may isang paniniwala naman that hinuhugot nila dito sa Acts 4:12 sa mga Christians. Pareho namang Christians. Ay meron the Father alone na pananampalataya or group of people, meron namang hindi Christian. Okay. In the Christian community, may mga grupo na naniniwala sa tinatawag na oneness, isa lang na ang kanilang pundasyon dito sa Acts 4:12 is the name of Jesus. Sa Biblia, sa translation na meron ang sanlibutan ito ngayon. Ngunit meron ng mga kasulatan or tinatawag din nating Biblia ngayon na ilalabas ng mga ilang mga grupo na they restore the Hebrew name of our Creator, of the Father and the Son, and even the Hebrew names of the character of the Bible, from the Scripture. Okay, so dalawa. So ang isang ito, sila'y naniniwala na walang kaligtasan maliban sa pananampalataya sa Messiah alone. And the other faction, the Father alone. That is why one of the greatest misunderstanding today is the belief or the faith accepting the Messiah as Elohim is somehow cheating to the Most High Father. Walang ganun mga kapatid. It is a misunderstanding, a purely misunderstanding, na kung maniniwala ka sa Messiah, naniniwala ka sa Messiah na siya ang representation ng Ama na ipinadala sa sanlibutan, ay pinagtataksilan mo na ang Ama. Hindi ganun, walang ganun mga kapatid, mga kaibigan. Because Messiah itself declares, signifies, clarifies na siya ay hindi ang Ama, siya ay anak. Hindi niya kinukuha ang glory, ang honor, ang power ng Ama. Ganun din ang Ama. Kaya nga ang anak nagsasabi mismo sa isang banda ng kasulatan sa New Testament, sinasabi ng ating Messiah, ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. The Messiah itself did not steal the glory of the Father. And the Father itself did not steal of what the Son, kung ano man ang katayuan ng Ama, ng anak. Di ba nung nag-undergo ng cleansing ceremony or baptism ang Messiah, pagkatapos nung siya ay umahon sa tubig, di ba may nagsasabi, ang Ama mismo ang nagsasabi, this is my Son, my beloved Son. Ito ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa Kanya. Malinaw, di ba? Malinaw ang sinabi ng Ama
At malinaw din ang sinabi ng anak. That these two individuals corroborated. May collaboration ang dalawa. May union ang dalawa. Kaya nga ang Misaya nagsasabi in John chapter 10 verse 30. 13 somewhere in John. I and the Father are one. Okay? I and the Father are one. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, bakit ba may mga nakukonfuse? Na silang dalawa ang nagsasabi naman ng kung sino sila, ang bawat isa sa kanila. Okay. John 10:30 ang sinasabi ng Misaya. I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Kaya nga nami-misunderstood ng iba na ang Ama at ang Anak, dahil ang Misaya nagsasabi na ang Ama at siya ay isa, o di ang Ama na mismo ang bumaba. But take a look, mga kapatid. Scripture verifies scriptures. No verse stands alone. Nagsasabi ang Misaya dito sa John 10:30, I and the Father are one. Yes. But kailangan nating iintindihin kung bakit nasabi ng Misaya ang ganitong usapin. Kung titingnan natin ang sinabi ng Misaya prior to this events, to this situation, siya ay nagsasabi sa mga tao din, ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. Ibig sabihin, sinabi niya na hindi siya ang Ama, kundi siya ay anak. Diba? Nung sinabi niya, ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. Napakalinaw na sinabi ng Misaya na hindi siya ang Ama. Maraming bisis na sinabi ng Misaya na hindi siya ang Ama. Kaya nga, nalilito din ang iba na sinasabi, ay hindi na tayo maniniwala pa sa Misaya. Direkta na lang tayo sa Ama dahil ang sinabi ng Torah na walang ibang tagapagligtas, ako lamang. Na sinabi ng Torah na huwag kayong yuyukod, huwag kayong sasamba ng ibang iluhim, ng ibang alahayam maliban sa akin. Dahil kung gagawin ninyo yun, lumalabag kayo sa utos ng Ama. Dahil dinideklara ng Ama na walang ibang sasambahin kundi ako lamang, ang Ama lamang. Scripture verifies scriptures. No verse stand alone. Yan ang buong katotohanan. At walang berso ni isang berso sa kasulatan
na bumabangga sa kasulatan. Sasabihin siguro ninyo, hindi. May mga nakakalito, kapatid, sa sinasabi ng Biblia. Talagang nakakalito. Ito, kung sa tingin mo ay ito'y nakakalito. Ngunit, ang sinabi sa isang banda ng kasulatan ng buong kasulatan ay nanggagaling sa gabay ng Creator, ng Elohim. At ito'y may halaga. Ang kahalagahan nito, ang kahalagahan nito ay siyang magbibigay sa tao ng disiplina, ng pagpapaalala, ng pagtuturo upang ang tao na naniniwala sa Elohim ay magkakamit ng karunungan. Ma-equip in full sa understanding na galing sa ating Elohim, sa ating Alahayam. Kaya nga meron tayong nagiging topic na hindi natin pwedeng papalampasin, hindi natin pwedeng hindi makamtan ang wisdom, ang knowledge na galing sa ating Ama, sa ating Elohim. Okay. Ang buong katotohanan, mga kapatid, balik tayo. Ang buong katotohanan, mga kapatid, Messiah is not stealing the honor and the glory of the Father. Bagkus, the Messiah carries Father's saving name. The Messiah carries Yahweh's name. Ano man ang nasa puso mong pinaniniwalaan mong Hebrew name ng ating Ama. Kaya nga, dinideklara niya, babalikan na naman natin na sinabi niya, ako'y pumarito sa pangalan ng aking Ama. And the Father himself, this is my beloved. Ito ang kinaluludan kong anak. Makinig kayo sa kanya. Kaya ang Messiah declares in John chapter 6 verse 4. In John 14, 6. I am the way, the truth. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ngayon, kung baliwalain mo ang Messiah, inineglect mo ang Messiah, iitsapuera mo ang Messiah, paano ka makakarating? Paano ka makakapunta sa Ama? Hindi kapatid, ang Torah mismo ang nagsasabi na wala nang ibang sasambahin, wala nang ibang papupurihan kundi ang Ama lamang. So itsapuera na natin din ang ibang sinabi ng ating Elohim sa ibang kataga ng kasulatan. Kung ganun. Kaya nga scriptures verifies scriptures. No verse stand alone. Kailangan pagdudugtungin natin ang mga kataga na sinasabi ng Ama. Contextually, kailangan iintindi natin ang mga pangyayari. Bakit nasabi ng Ama ang
ganung pamamahayag niya. Kung bakit nasasabi ng mga apostolis, ng mga propeta ang ganitong kataga. Kasi kung tututok lang tayo sa isang berso, kapatid, kaibigan, yan ang pagkakataon ng adversaryo. Just remember what he did in the Garden of Eden. Why a woman deceived, and why Adam, the male Adam deceived, and the female Adam deceived. Anong sinabi ng ating alahayam through Prophet Hosea? My people are perished because of lack of knowledge. Lacking knowledge from our Elohim, from our alahayam is dangerous. Tingnan nyo, balikan natin kung bakit na-tempt ang babae sa Garden of Eden. Because she was lack of knowledge from our Elohim. O di kaya, kung hindi man siya nakukulangan, nagpabaya siya. Simple lang naman. And tricky and simple logic ang ibinigay ng adversary sa katagang sinasabi niya sa babae. Sinabi niya, oh, totoo talaga na hindi sinabi ng Elohim, ng alahayam na hindi kayo pwedeng kakain sa mga bunga ng kahoy dito sa tanama, sa garden. Anong sinagot ng babae? Balikan niyo mga kapatid. Balikan natin mga kapatid. Ang sinabi ng babae, sabi niya, oo, sinabi ng Elohim, hindi kami pwedeng kukuha at kakain yan kahit sa paghawak. Kung babalikan natin ang instruction ng Elohim sa male Adam, sa lalaki, sinabi niya, pwede kayo makakain. Sa lahat, maliban. Okay? Maliban sa punong kahoy na ito. Walang sinabi na kahit sa pagtingin siya, kahit sa paghawak, wala. Pero ang sinabi ng babae, kahit sa paghawak. Lacking of knowledge from our Elohim is dangerous. Yun ang sinabi ng ating Ama. My people are perished because of lack of knowledge. Nagbubungguan ba? Nagbabangayan ba? Nagpapatalbugan ba ang ama at ang anak? Ang anak ba ay may sinasabing hihigit siya sa ating ama? Sa ama? Wala naman eh. Ha? May mga specific na sinasabi ang anak upang ang tao ay makakarating sa ama. And he is not declaring himself as a father. Maliban sa kanyang sinasabi dito sa John 10:30 na I and the Father are one. Pwede naman eh, kahit ako sinasabi ko talaga, ako at ang aking ama ay isa. Bakit? I am carrying my Father's name in physical, in practical way. My father's name is Cherlito Mercado. And my name is Cherlito Mercado also.
I am a junior. Sa mukha, magkakamukha kami. Sa attitude, magkaka-attitude kami. Based on my sister and my mothers. Sa kanilang pagtingin sa akin, pag-oobserba sa akin. Pero hindi ako si Chirlito Senior. At si Chirlito Senior ay hindi si Chirlito Junior. Hopefully naiintindihan natin ito, mga kapatid. Pero we have the union of my father. I am carrying his name. I am carrying his blood in this place. Ang naniniwala sa akin na ako'y anak and representation of my father, lahat ng mga ari-arian ng ama ko ay akin. Mahirap bang intindihin yun, mga kapatid, mga kaibigan? Kahit dito sa ating law, in our land, dito sa kautusan, sa Balaod, sa Yuta, in this land, saan ba kumukuha ng pattern ang mga lawmakers natin ngayon? Di ba dito din sa kasulatan? The law of succession, saan kung humuhugot ang ating gobyerno? Di ba sa kasulatan din? The law of succession. Kaya nga si Apostle John writing what the Messiah spoken. In John chapter 1 verse 12. Ano ang sinabi? Na sa lahat ng mga naniniwala sa anak, ang ama ang nagbibigay ng authority, ng power to become his children. The law of succession. Yun ang pinipreach ng mga apostolis, ng mga disciple, na unang disciple ng ating Messiah. Tayo naniniwala sa anak. Kaya nga, ang specification ng mga apostles in Acts 4:12 dito sa anak. Dahil bakit? Hindi sila naniniwala sa kanilang kapanahunan. Halos lahat ng komunidad ng mga Hudyo, ng mga Hebrew Israelite ay hindi naniniwala sa Messiah, na ang Ama ay nagpapadala na sa kanyang promise, sa kanyang pangako na kaligtasan through His only begotten Son. Ang matagal ng propesiya na magpapadala siya ng kaligtasan sa sangkatauhan, sa bayan ni Israel, ay naisakatuparan na sa katauhan ng Messiah Yahushua. Ng Messiah Yahushua. Ng Messiah Yahushua. Kaya nga, ini-emphasize nila because Messiah carries Yahuwah's saving name. Kaya nga Yahushua. Yahuwah, Elohim's covenant name. Yahushua means salvation. That is why Yahushua is our Savior.
Yahweh is our Savior through the representation of His Son na ipinadala niya din dito. Bisaya tuloy. Na pinadala niya dito sa lupa. Babalikan ko mga kapatid. So when the apostle preached the salvation in the name of Yahushua, they were not rejecting the Father, because they are declaring the fulfillment of what the Father promised about salvation of the mankind. Hallelujah. Yahuwah Himself would bring salvation through His Messiah, because Messiah carrying His name. That is why the Apostle Peter, specifically Peter and John, declaring it in Acts 4:12. It is the Old Testament prophesied completion. Ito ang katuparan ng propesiya ng Old Testament. Marami tayong mababasa sa promise ng ating Ama, ating Elohim. And ito pa ha, ito. Kaya nga isa ito sa mga nagiging misunderstood. Nami-misunderstood ng iba. When Prophet Isaiah prophesying about sa pagsilang ng ating Messiah in Isaiah chapter 9, dahil sa kataga doon, sinabi doon na mighty Elohim, everlasting Father. Kaya nga may mga nailalatag natin kanina na dalawang faction of misrepresentation of the two individuals. Okay. Balikan ko mga kapatid. Accepting Messiah is not betraying the Father. It is obeying Him. It is obeying the Father declaration. By honoring the Messiah, by believing the Messiah is not to abandon Abba Yahweh. It is not abandoning our faith, our belief to the Father. It is to receive the salvation of Yahweh Himself. Bakit? Ang Ama naman, ulit-ulit na tayo. Ang Ama naman mismo ang nagsasabi, makinig kayo sa Kanya. This is my beloved Son. Makinig kayo sa Kanya. O ba't hindi natin papakinggan ang Messiah kung ano ang instruction ng Messiah, ano ang sasabihin, ano ang sinasabi ng Messiah? No one comes to the Father except through me. In John 14:6. Hallelujah. Kaya ito nga ang nagiging greatest misunderstanding today. Ito lang ang dilema mga kapatid, mga kaibigan. Rejecting the Messiah does not protect you. Kung iwawaglit mo, kung iitsapuira mo,
ang Messiah, hindi siya protection sa loyalty mo sa Ama. Bakit? It is clear, crystal clear na sinabi ng Ama, makinig kayo sa Kanya. If you reject the representation of the Father, you are absolutely rejecting the one who sent his representation. Ganun lang klaro yun. Kahit sa ating mundo ngayon, sa ating kalagayan ngayon sa mundo, diba? Kung isang presidente, ang isang individual na malaki ang katungkulan na hindi siya makakadalo sa anumang events, sa anumang pagtitipon, sa anumang sitwasyon, di ba magpapadala siya ng representation, ng representative para sa kanyang sarili. Kaya nga yung tinatawag na mga cabinet members ng ating pamahalaan ngayon, sa ating sistema ngayon dito sa OPR, yung bawat cabinet member, tinatawag ito sa ating form of government ngayon na alter ego. Bakit alter ego? Dahil sila, ang bawat individual ay magre-represent sa ating presidente, sa ating pangulo. Kung anuman ang kanilang gagawin, anuman ang kanilang ihahayag, it does not reflect themselves alone, but it reflects to the one na kanilang nire-representa. Hopefully naiintindihan natin ito, mga kapatid. Hopefully nasisimplify natin ito. Hallelujah. So, maraming mga bahagi ng kasulatan na nagpapatunay na ang anak ang nagdadala sa pangako ng Ama na kaligtasan. Ang anak ay kailangan na paniwalaan. Ang anak ay kailangan respetuhin, kagaya ng respeto na ibinigay mo sa Ama. I have come in my Father's name. And the scripture says itself that every knee shall bow and every tongue confess that Yahushua is Elohim, is a divine from the Father. Acknowledging the Son is absolutely acknowledging the Father. But rejecting the Son is absolutely rejecting the Father. Scriptures verifies scriptures. No verse stand alone. Hallelujah. Hopefully mga kapatid, mas maintindihan pa ng bawat isa sa atin kapag tayo'y muling babalikan ang pagbabasa ng kasulatan na kailangan ng gabay ng set apart spirit or the spirit of our Holy Father. Hallelujah.
Sa muli mga kapatid, happy Sabbath, and sana ito'y nagpapaalala naman sa bawat isa sa atin, sa ating taos-pusong pananampalataya, sa ating balayam, sa ating Elohim. To our Holy Father, with the union of His only begotten Son, all the glory, honor, and thanksgiving belongs to our Abba Yahweh. Hallelujah. Shalom mga kapatid. I love you all.